Alright, so hello guys! Kamusta na po kayong lahat? Nakabalik na naman tayo sa pagbablog. Okay, so today is Monday here in Bolivia. Time check, it's already 9 something yata. Almost 10. Okay. Alright, so yung boses ko ay medyo iba kasi meron akong ubo. Okay. So, meron akong ubo, tapos may kaunting sipon. Medyo masakit yung ulo ko. Sana hindi ito influenza. In all fairness naman. Okay. Sana hindi ito influenza kasi uso ho dito ang influenza ngayon. Actually, napakaraming virus. Okay, napakaraming virus na nakikita ko sa news, sa iba't ibang panig ng bansa. Okay, sa Amerika meron, sa Japan meron. Dito, the most common ngayon na virus is influenza. Okay? So, sa Pilipinas, whooping cough. Yung parang, yun yung sakit na nauuso ngayon. Very common ngayon sa Pilipinas, whooping cough. Okay, so, napakaraming virus. Okay. Alright, so, sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Okay, kahit na masama yung ating pakiramdam ay magbe-vlog tayo kasi medyo matagal tayong nawala. Matagal akong nagpahinga. Nagpahinga pero nagkasakit pa rin. Okay, medyo actually talaga, tinatamad akong mag-videos ngayon. Meron pa akong mga nakatambak talaga na videos na hindi ko talaga ma-edit-edit hanggang sa ngayon kasi minsan, maraming bagay na hindrance ba tawag doon? Okay, so maraming bagay na nakakapag tawag dito hindrance sa ating pag e-edit. At saka nakakatamad talaga ang pag-edit, guys. Uy, syempre dapat mo i-edit yung mga pinagsasasabi mo dito. So hindi ko na masyadong tataasan yung mga videos ko ngayon. Okay, as much as kung ano na lang yung masasabi ko, yun na lang yun. Okay, so hindi na ako magba-vlog ng mataasan. Okay, so ikakat ko na lang yung iba upang hindi ako masyadong tama rin. Nakakatamad talaga. Okay, so yung ubo ko, masakit yung lalamunan ko, at saka parang nawawala yung boses ko, yung parang ganun. Kahapon merong mga grabe yung kahapon kasi masakit yung dito ko, tapos ubo ako ng ubo. Parang asong tahol ng tahol, may plema ng kaunti. Ngayon, wala siyang, ubo ako para akong pagaw. Okay, wala kang maririnig. Walang maririnig na na plema or whatever. Sa ubo ko ngayon, very dry siya. Okay, in all fairness, very dry yung ubo ko ngayon. Okay, nung nakaraang 2 araw, ubo ako ng ubo. So, talagang napakaraming virus ngayon. So, sa tingin ko, nakuha ko ito sa bus. Okay, kasi sa bus, alam nyo naman sa bus, maraming tao, diba? Hindi ako nagmamask. Usually talaga, nagmamask ako. Lalo na kasi sa bus, minsan, maraming tao. Okay, hindi natin may iwasan yun, guys, na mahahawa talaga tayo ng anumang mga bacteria, lalo na sa bus. Buti na lang yung mga buses dito, guys, is hindi siya aircon. Actually, aircon siya. Merong aircon yung mga buses dito, pero hindi ginagamit. Buti na lang kasi, ay naku, parang mahihimatay siguro ka sa loob kapag in-aircon yung mga buses dito. Kasi, ang tawag dito, yung mga tao dito mahilig maglagay ng perfume sa kanilang, sa kanilang katawan, guys. Grabe. Tapos, parang halos lahat ng mga taong sumasakay sa bus ay perfume. Yun ba namang, if ever na yung mga buses ay naka-aircon, ay talagang mahihilo ka sa loob ng bus. Ay nako, parang naliligo sila ng perfume dito. Grabe din yung mga tao dito mahilig yung mga tao dito mag-perfume. Akala ko yung asawa ko lang mahilig ng perfume. Ay, guys, mahilig pala nung ako ay nagsimula ng maghatid sa aking anak sa school. Doon ko na talaga, marami akong mga na-discover tungkol sa mga tao dito. Okay, by the way pala, di ba sinabi ko sa inyo na gagawa ko ng video patungkol sa aking first bus experience, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi pa pala ako
Ayun tawag dito eh. Ay, alam niyo yung gusto mong umubo? Masakit yung dibdib ko. Okay, sa totoo lang masakit yung dibdib ko kasi mabigat yung dibdib ko. Parang may nakapatong na something sa dibdib ko na kapag nagsasalita ako ay parang nahihirapan akong huminga. Yung parang ganun. Siguro plema to sa loob. Hindi nakalabas. Okay. So, di ba sinabi ko sa inyo na gagawa ako ng video patungkol sa aking first bath experience, di ba? Hindi pa ako nakagawa nun. Pero, don't worry. Unti-unti natin gawin yun, guys. Okay. So, ngayon is medyo, ano lang naman tayo. Hindi naman tayo masyado ng stress dito sa bahay. Kasi we are at the very calm phase of our life ngayon. So, tingnan natin, okay? So, from time to time, anuhan ko na lang kayo, kwentuhan ko kayo patungkol dun. Okay, anyway. Alright, patungkol sa virus. Alright, so yung influenza is very common dito, di ba? Okay. So, I remember, 2 months after namin nakabalik dito galing sa Pilipinas, nagka-influenza ho yung anak ko. Okay. So, nagkaroon siya ng influenza, taas ng lagnat niya, umaabot ng 39. Tapos, merong parang sipon na lumalabas sa nose niya, na hindi naman siya sinipon prior to the day na nagkalagnat siya, no? Wala siyang sipon, wala siyang mga parang indication of magkakasipon siya or naghatching-hatching, wala, guys. Ano lang talaga, bigla lang siyang lumabas ng araw na yun na nilalagnat siya. So, yun ho yung mga simptomas ng influenza. Tapos, para kang, masakit yung buong katawan mo. Yung ganun. Tapos, grabe pulang-pulang nga yung mukha ng anak ko. Nakakaawa siya nung nagka-influenza siya. H1N1. Type 1 influenza. Okay. So, anong ginawa? Dinala namin siya sa emergency room. Dinala namin siya sa sa emergency room. Kinagabihan yun ng araw na yun nagkalagnat siya. Kinagabihan kasi hindi bumababa yung lagnat niya, guys. Hindi bumababa siya tapos bumabalik na naman at ang taas sa 39. Kaya dinala namin siya sa emergency room sa private clinic, tapos sinwab lang siya. Sinwab siya tapos tinurukan ng naturukan ba yun? Oo, parang tinurukan yata ng gamot o hindi. Parang hindi man. Basta sinwab lang siya, tapos nalaman na may influenza siya. Tapos hindi pa common yata yung influenza. Ay, oo, common na kasi nag-vaccine sila eh. Merong mga vaccine ng influenza. Kaya nga sabi, meron akong kaibigan nagsabi siya sa akin na magpavaksin ka, pavaksinan mo yung anak mo. Hindi kami nagpavaksin kasi ayaw ng asawa ko. Sabi ko, magpavaksin tayo para, sure, ayaw niya, magpavaksin kami. So, hindi kami nagpavaksin hanggang ngayon. Hanggang ngayon, meron pa rin influenza dito. Which is very, very common. Lalo na ngayon kasi nag-change na ng season. Autumn na kami ngayon, di ba nga? Pero, minsan bumabalik pa rin yung init. Okay? Kasi usually, ang autumn is medyo malamig. Ngayon, bumabalik na naman yung init, 32 degrees. Okay? And, the past few weeks, umuulan, medyo malamig. Medyo malamig kasi umuulan. So, yun lang. So, bakit siya nagkaroon ng influenza pala yung anak ko? Saan niya nakuha yung influenza? So, nakuha niya, kasi by that time, hindi pa siya nag-aaral. Andito pa kami sa, loob ng bahay. Hindi kami lumalabas. Okay? Lumalabas lang kami kapag may binibili ako sa market. Now, dinala ko siya sa public market one time. Tapos, bumili ako ng vegetables. Yata yung binili ko. Binili ko vegetables, guys. Tapos, the following day, the next day, nagkasakit siya. Yun na yun. So, syempre, sino man ang sisisihin? Diba?
or ano man ang naging dahilan, bakit siya nagka-influenza, hindi naman siya lumalabas. Hindi yun. It is spread through yung mga laway, lalo na kapag may nag-i-sneeze, nag-hatching, umuubo, siyempre public market yun, maraming tao. So, panigurado doon yan nakuha. So, meron hanggang ngayon, merong mga vaccines dito, influenza, pero hindi kami nagpa-vaccine kasi ayaw ng asawa ko. So, sabi ko sa kanya lately, magpa-vaccine tayo kasi nakakatakot naman, baka tamaan tayo, lalo na yung anak natin. Ayaw niya, sabi niya, okay lang yan. So, wala tayong magagawa siya. And, okay. So, ngayon pala is Monday. Medyo masama talaga yung pakiramdam ko nung gumising ako. Ginising ako ng asawa ko kasi hindi ko pala na-plancha yung damit niya. Sabi ko, masama yung pakiramdam ko. Ay, wala tayong magagawa. Kailangan talaga natin gawin kahit may sakit tayo. Kailangan natin kumilos, guys. Kasi wala tayong yaya dito. Isa lang tayo dito. So, wala tayong magagawa kundi bumangon at talagang gawin ang ating responsibilidad. So, ngayon, may plano akong hindi na sana ihatid sa school yung anak ko kasi medyo masama nga yung pakiramdam ko. Kaso nga lang, today pala, meron silang activity. Because today is the Earth Day yata. Parang sila. May magtatanim kasi sinabihan kami na magdala padalhin ng plant yung mga anak namin at saka maseta, recycled na maseta. So may ginawa ako, guys, ipapakita ko rin sa inyo yung ginawa kong recycled na maseta. Effort na effort talaga kasi ay nako, talagang bumawi ako doon sa drawing, doon sa napahiya kong drawing noong una. Grabe talaga ako. So, bumawi ako, guys. So, kapag nagsasalita ako is medyo natitrigger yung aking lalamunan. So, ngayon is medyo makulimlim. Medyo makulimlim. Ay, nako. Napakahirap. Napakahirap. Magkasakit sa ibang bansa. Sinasabi ko sa inyo. Lalo na yung mga OFW na hindi nakakapagpahinga, guys. Grabe. Ramdam ko kayo. Feeling ko OFW din ako na. Siyempre naman kasi nagsiservisyo tayo dito. Serbisyong totoo. Servisyo pa rin itong ginagawa natin eh. So, kahit na may sakit tayo talagang go pa rin. Okay, so naghuhugas pala ako. So, wala akong hindi ako nakahugas kahapon. Kasi ang tawag dito, tahol talaga ako kahapon, guys. Nagluluto ako. Tahol kahapon. At saka may plema talaga yung kahapon. Yung ito ngayon. Okay, so wala pala akong tulog kagabi, no? As in, talagang, kasi,
pungot akong ilong. Ang tawag dun? May sipon ako ba? Hindi ko masyadong nakakahinga. Tapos, sumasakit yung lalamunan ko. Lalo pa dahil naka-aircon at naka-electric fan. Tapos, masakit yung katawan ko, guys, talaga. As in, masakit yung katawan ko kapag gumagalaw ako na nakahiga. Sakit yung likod ko. Grabe, no? Ganito talaga. Ganito ang feeling ng malayo sa pamilya mo, guys. Talagang nakakaawa talaga yung mga nag-asawa nga ng foreigner. Hindi basta-basta talaga. Kasi kapag nagkasakit ka, talagang walang mag-aalaga sa'yo. Hindi katulad ng pag-aalaga ng pamilya natin sa Pilipinas. Baka kasi sa Pilipinas, marami man tayong katulong doon. Marami mang magsasabi na, ay ako muna, sige, mahiga ka muna, matulog ka muna, magpahinga ka muna. Ako na munang magbabantay sa anak mo, yung parang ganun. Tapos may maghihilot sa'yo, hilutin kita. Ganun ba yung mga ganun pag-aalaga? Dito, hindi man yan uso dito, guys. Siguro sa pamilya mo lang, hindi talaga yan, it's not very common. So, meron akong gustong meron akong gustong sabihin sa inyo, i-share. Patungkol ba dito? Kasi, sa mga na-discover ko dito ba, isa din sa mga bagay na na-discover ko dito. Kasi lately, marami akong mga nakikitang video sa TikTok. Nag-TikTok na rin ako dito. Recently, nag-open ako ng TikTok, guys. Actually, matagal naman pala yung TikTok. Ngayon ko lang nagamit talaga siya, guys. So, nanood ako ng maraming mga videos, guys. And you know what? Marami akong mga nakikita ba about, alam niyo yun, yung being responsible parent sa iyong anak. Ito yung based on, sa karanasan ko at opinion, itong mga sinasabi ko is really based on my personal experience, guys, okay? Baka may mag-react na naman nga, uy, masyado mo namang pinapasama yung yung mga ganun-ganun ba? Hindi, wala akong pinapasama, guys. I am just talking what's the truth and reality. Base sa aking karanasan, base sa aking mga nalalaman, 'di ba? Wala naman tayong sasabihin na naman. Kaya minsan nakakatakot talagang magsabi ng mga opinion natin kasi hindi natin alam, meron pa lang mga minsan meron na palang na o-offend sa mga pinagsasabi at na-misunderstood. Okay, na-misunderstood yung ating mga pinagsasabi. Okay, so patungkol ba sa ang tawag ito? Patungkol sa being responsible nga. Kasi may nakita akong video na dito kapag if you have provided, if a father has provided their children, kahit they don't spend much time with their children, they are not with their children, parang iniisip ng mga tao is, they are very responsible. Sinasabi ng mga tao, very responsible, very good father, very good dad. Personally yan ang aking na-observe dito. Kasi 'di ba, it's very common dito yung mga divorce. So, those couples who got separated, who got divorced. Okay, syempre yung anak is mahahati 'yon, or minsan nasa nanay, nasa tatay, yung parang ganoon. So, pero ito yung napansin ko dito if you have provided, alam mo 'yon, if you have provided financially sa anak mo as a father, they call you very responsible and very good father. Pero kapag yung anak mo nagkasakit kasi nandun sa nanay, if your children got sick or maybe had an accident, kadalasan talagang sinasabi dito na, ay, irresponsibleng ina.
Okay, irresponsibleng ina yan. Bad mother yan. Yan yung kadalasang naririnig ko dito guys ha. Personally, this is for my personal opinion. For me, they give so much importance to the father. Okay, kung sa Pilipinas, mas binibigyan ng importansya yung mga nanay, yung mga women. Dito guys, feeling ko ha, ito yung napapansin ko, father have been given too much or more importance than the mother. Alam mo yun, yung kapag nagsalita ka ng masamang bagay sa tatay ng anak mo, sinasabihan kang, huy, wag ganun, wag kang magsalita ng, wag mo anuhin, wag mo pagsalita ng masama yung tatay yan ng anak mo. Yung parang ganun. Pero kapag nagsalita yung tatay ng hindi maganda tungkol sa kanilang partner, parang hindi masyadong ina-acknowledge o parang hindi masyadong inaano na, huy, wag mong pagsalitaan kasi partner mo yan. Parang ganun, guys. Actually, yun yung napapansin ko, ha. This is based on my personal opinion and observation. Okay. For example, kapag, for example, guys, okay, kasi nga ako nag-iisa dito, di ba? So, mahirap sa akin magluto dito sa kusina. Tapos yung anak ko, nung maliit pa siya, mga 1-year-old, grabe, okay? Hindi ko siya makontrol. So, lahat ng bagay dito, talagang inaano niya, hinahalongkat niya, lahat talaga. As in, it's very messy yung bahay namin. Kasi hindi ko talaga siya makontrol. Pinaglalaruan, marami siyang laruan, pero ang gusto niya laruin is yung mga bagay dito sa kusina. So, what I did, kapag nagluluto ako, is nilalagay ko siya doon sa kwarto, pinapa-aircon ko, tapos I put the TV on, and then nilalagay ko sa kuna na naman, hindi naman siya nakakalabas kasi mataas yun eh. And then para makapagluto ako, makapag-concentrate ako guys, kasi nakakaawa naman na ilagay ko siya dito and it's very hot. Yung anak ko is may allergy sa init. Kapag he is sweating a lot, meron ho yung butlig-butlig na tumutubo dito, kaya hindi ho yan siya pwede sa mga maiinit. Okay. And then another thing is that yung kasi nga maraming lamok dito, 'di ba? Okay. So, nakakaawa yung anak ko, guys, kasi puro talaga kagat ng lamok dito sa kusina namin. So, doon sa kwarto, wala kasing lamok doon kasi naka-aircon at malamig. Kasi palagi ko namang nililinisan. So, nilalagay ko siya doon. Nagluluto ako dito. But from time to time, pumupunta ako doon para tingnan siya. Wala kasi kaming camera. Supposed to be, bibili ako ng camera sa Pilipinas sa online. Tapos dalhin ko dito. Yun talaga yung isang punteriya ko. Tapos naubusan kasi ng stock at that time. So, hindi ako nakabili ng camera talaga. Parang maliit lang na camera. Para monitor. Parang ganun. Parang monitor camera. Na nakikita ko siya kung anong pinagagagawa niya. Wala kasi. Kaya nagluluto ako dito. Madalian kong tinitingnan siya sa kwarto. Tapos balik din naman ako dito. Tapos tinitingnan ko na naman. Yung ganun. Ganun yung sitwasyon ko dati. And then, nakakarinig pa rin ako, guys. Sa totoo lang, nakarinig ako ng pinagsabihan ako na irresponsableng ina kasi iniiwan yung anak sa kwarto. Okay. So, hindi ganun dito, guys. Kasi talagang sinasabihan ka talaga nila na irresponsible ka. Pero nung narinig ko yun, alam nyo, napakasakit. Kasi parang, alam nyo ba kung ano ang katotohanan sa likod kung bakit ko ginagawa yun? Meron yung rason. Okay, not because gusto kong hayaan na lang siya. Pero iba kasi dito, guys. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, iba-iba kasi sa in each country, iba-iba kasi dito, nasasabihan ka talagang irresponsible ka kapag, for example, na-aksidente yung anak mo. Nahulog yung anak mo, irresponsible ka. Siguro, oo nga naman. Kasi kapag binantayan mo yung anak mo, walang mangyayari. Diba? Hindi mahulog, hindi magkakabukol, hindi magkakapasa. Ganun. Pero, yung, yung mas what makes it feel bad for me is yung parang hindi nakikita yung effort nating mga nanay. Kasi para sa akin, it's very deep yung word na irresponsible, ha. Yung responsible and irresponsible. So, para sa akin, kapag nakakarinig ako ng sinasabihan na irresponsible, ayoko talaga. Ayun, parang, I feel bad. Kasi parang hindi na-appreciate naman yung effort ng nanay
Okay? Irresponsible siguro kung iniwan doon, lumabas ka ng party-party or iniwan doon kasi nagsi-cellphone ka, iniwan doon kasi ewan ko, lumabas ka, yung parang ganun. Pero dahil may ginagawa ka, ayaw mo mapahamak naman yung anak mo for a good reason. Okay, may magandang dahilan naman kung bakit iniwan doon sa kwarto. Pero para sa kanila dito guys, it's irresponsible talaga. Sa kanila, ginagawa, sinasabi talaga nila na irresponsible yung ganung klaseng nanay. Kaya, iba no? Iba't iba naman kasi talaga sa iba't ibang bansa, iba't iba yung pamamaraan. Ang ayoko lang talaga is yung ginagawa mo na nga lahat pero napagsasabihan ka pa talaga ng irresponsible, no? Parang napakasakit kasi parang hindi na a-appreciate yung mga ginagawa mo para sa anak mo. Which is, kung hindi naman dahil sa'yo, dahil sa pag-aalaga mo, hindi naman yan lalaki ng ganyan yung anak mo. Yung, alam mo yun, yung parang baliwala lahat yung nagawa natin. Katulad nga ng, di ba, may pelikula si Vilma Santos. Si Vilma Santos at si Cherry Pie ba yun? Basta may pelikula, anak yata yun, di ba? Yung pelikula ni Vilma Santos na anak. Na sabi niya, bakit ang tatay kapag nakapagbigay ng pera, nakapag-provide, sinasabi agad na, napakabuting tatay, napakabait, napakaresponsable. Pero bakit kapag nagkasakit yung anak, sinasabi ng mga tao, irresponsable at pabayang nanay? Sino ba ang may gustong magkasakit ang anak natin, guys? Do you think gusto naming mga nanay magkasakit yung mga anak namin? We don't want our children to get sick. Definitely, di ba? Ang hirap magkasakit yung anak mo, guys. Kasi wala kang tulog, napapagod ka rin. Okay? Kaya napakahirap. Sino bang nanay ang gustong magkasakit? Yung anak? Unang-una, mahirap siya physically kasi wala kang masyadong tulog kapag nagkasakit anak mo. Pangalawa, financially, pera ang involved dyan kapag nagkasakit, di ba? Gamot. So, sino bang may gustong magkasakit? Yung anak mo. Yun lang naman ang point, di ba? So, iba talaga. Iba yung I feel bad noong mga taong sinasabihan na irresponsible silang ina dahil doon at hindi nila alam kung ano talaga yung totoong rason. And then may mga taong mga naniniwala naman dito sa mga taong nagkakalat ng mga chismis na ikaw ay irresponsible, ng mga ganun-ganun, no? Talagang nakakaawa yung isang nanay na napagsasabihan ng ganun. And I really, really feel bad. Kasi personally na-experience ko yun. Okay? Personally na-experience ko yun. At marami pa talaga akong mga experience. Marami pa akong mga experience about that talaga na siguro may share ko rin sa inyo sa takdang panahon. For now, maghuhugas muna ako kasi wala na akong boses, guys. Ayaw ko. Hindi ng soft drinks. Oo, ginawa kong parang facts kasi Earth Day, yung activity nila Monday. So, ginawa ko ho yung best ko. Yun lang ho yung aking nakayanan. At tayo ay bumawi doon sa drawing na napahiya talaga ako. So, talagang bawing-bawi ako ngayon. Talagang todo effort ito at talagang ilang araw talagang ginugol ko dyan.